Ay mga idol, magandang umaga. At dito kami ngayon sa lugar ng Las Palmas. Itong ginagawa namin mga idol, ang kisame nito ay Hardeflex at tapos nakakabit sa metal paring. Ngayon ang gagawin namin dyan, tatanggalin namin to lahat kasi nga lumundo itong ginawa nila. Ang gumawa nito dati, kaya kailangan namin siyang i-align yung sa ibabaw, ang mga pamakuan, para mapantay itong kisame. Tabayan namin na lang. At ito na nga mga idol, at kailangan namin siyang tatanggalin. Kaya naging problema nito pala na talagang naglumundo yung nakapabalagbag na ganyan na metal paring, yung para sa dugtungan, ay hindi pala siya naka-rivet. Tulad nito, para yan sa dugtungan, para dito sa dugtungan ng plywood. Ayan, nakita nyo naman walang butas. Dapat binubutasan yan dito, tapos i-rivet mo siya dyan kung saan tatama yung dugtungan ng plywood. Dapat nga pagka tinanggal namin yung Hardeflex na yan, dapat ito naiwan ito dyan sa dugtungan, wala, sabay rin siya nalaglag. Kaya ito aalisin namin. Sayang sana kasi siyempre buo na ito, kaso nga lang no choice, kailangan talagang tanggalin. Papalitan namin ng Gibson Bird. Ito na mga idol, nabaklas na namin yung ang Hardeflex. Ang naging problema kasi nito, dapat nakakabit siya dyan mayroon siya nalagay na clip, kasi yung mali nito idol, wala siyang clip dito. Dito dapat nakakabit sa C-channel. Itong C-channel, ito yung metal paring yan, para hindi bumaba yung kisame. Ito isa yung problema. Tulad dito may clip yan. Yan. Ito naman wala, pati ito wala rin. Ito yung tama ang pagkakabit. Dito naman wala rin. Kaya minsan sa mga gumagawa, meron iba kasi nga wala rin pakialam, basta lang may kabit, ganon na lang. Kaya kawawa naman tuloy ang nakakuha ng bahay. Siyempre ang isa pa dito, yung doble gastos. Dapat hindi na sila gagastos sa ganito. Talaga ngayon mapipilitan talaga sila na ayusin, papalitan. At ito nga, ayusin na namin. Tatanggalin mo namin lahat yan. Yan, pati mga butas sa mga gilid na yan, tatapalan pa namin lahat ng simento. Kasi napakaraming daga. Yung dumi ng daga, napakarami sa baba. Ayan, at ito na mga idol, natanggal na namin lahat. Ang unahin namin muna na gagawin is magpalitada muna kami sa mga yung butas-butas na yan. Tatapalan mo namin lahat ng halo yan, pati yung pinakaumbok-umbok ng ng yero. Kailangan idol, kailangan nyo nilagyan nyo rin ng semento yan, para yung mga daga hindi makakapasok dyan. Tulad nito, nakaatik yung mga bahay dito sa lugar ng Las Palmas. Makikita rin yan sa mga ganyan dugtungan yan, yung pinakakanal. Kung kailangan nyo na pasakan nyo rin yan, pasakan nyo rin kung anong pwede nyo ilalagay dyan.
pwede naman screen, pwede naman semento para walang papasok na daga. Okay, at maglilinis muna kami. Sa gusto magpagawa dyan, PM na lang mga idol. At sakop lang Bulacan lang ang gawa namin. Sa mga nagtatanong dyan sa tulad sa SRC panel system, pasensya na kayo mga idol kung di ko kayo mapuntahan sa layo naman kasi ng lugar nyo. At panoorin nyo na lang yung mga tutorial na ginawa namin kung makakatulong naman sa inyo. Salamat. At pwede naman kayo mag-PM sa akin. Tumawag kayo para ibigay namin sa inyo yung paano pagkabit ng SRC panel. Kasi ang dati nakakabit kay idol ay hardflex. Nagkaroon siya ng problema, wala sa tamang pagkabit, kulang sa tibay, kaya pinaklas namin. Kapalitan namin ng gypsum board. Yan, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga video, mapadaan mo kayo sa ating YouTube channel, please subscribe. Huwag na rin kalimutan na ito na i-share ang video natin. Pindutin nyo na rin yung notification bell para update kayo sa tuwing i-upload tayo na mga video. Yan, sa gusto magpagawa dyan, PM na lang at pwede rin kayo tuwag sa akin. Ang tabayanan nyo ng mga idol. Ayun, kapapaklas lang namin yan. Ayun lang sa baba, oh. Lulukan po ba ito? At mga idol, oh, ang ginamit namin ay gypsum board size 9mm. So bali ito ang gypsum board ang magagamit namin dito. Pag gypsum board kasi hindi na kailangan ng idol ng insulation foam, pero kung may budget kayo pwede naman din, pero mas okay naman ito kahit wala sa insulation foam kasi gawa nga medyo makapal siya, hindi tulad sa hardflex na manipis. At nakita nyo naman mga idol yung metal paring namin halos magkalapit-lapit na. Kasi ang layout nito ay 2 feet 2 feet. Pero pwede rin kayo mag 16-16 ang pagitan yan. Nasa sa inyo na lang yan. Kung gusto nyo damihan, pwede rin. Ayan mga idol, ito yung kinabit namin ng mga gypsum board. So mga gilid-gilid na lang. Ang kailangan kasi sa ganitong gypsum board, pag ang ginamit nyo sa kisame, yung init nababawasan. Tsaka siyempre yung screw na yan, pagka yan ang ginamit yung mga black screw, bumabaon na sa kagad, hindi nyo na kailangan grinderin pa. Hindi tulad sa hardflex na gagrinderin nyo muna yung mga ulo na yan pag black screw. Pwede naman din mga rivets, yung size naman ng rivets ay 532 para sa pagkisame, kasi pag 1/8 mas maliit. Ayan, matatapos na kami at magilid-gilid na lang. Ang kulang na lang niya ay masilya.
Saka pintura. Ayan mga idol. At tapos na yung kisame namin. Nagmamasilya na lang ako. Siyempre ang kulang na lang yan ay lihain saka first coating. Pipinturahan siya ng flat enamel. Pero meron pang natira doon sa dulo na yun. So yun na lang lalagyan namin ng siroho. Ayan, sa gusto magpagawa, PM na lang. At kahit tatawag kayo o tumawag man kayo, sasagutin natin sa apat natin makakaya. Okay. Konti na lang at matatapos na.